Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ang tungkol sa mga nominal upang nilalaman. Ang pangalan ay salitang tumutukoy sa tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari, katangian o kalagayan. Ito ay nauuri sa 5 batayan. Una ay ayon sa konsepto, konkreto o tahas. Ito ay nakikita at nahahawakan, katulad ng lapis, mesa, bahay. Abstrakto o basal. Ito naman ang kabaliktaran ng konkreto. Ito ay hindi nakikita at nahahawakan, katulad lamang ng ideya o damdamin, halimbawa, diwa, ligaya at kaisipan. Pangatlo ay ayon sa kayariang pansimantika, pambalana, pangkalahatang tawag, halimbawa dito ay ang paaralan at sabon. Pantangi, tiyak na pangalan at nagsisimula sa malalaking titik, katulad ng Cebu City at Attorney Rodrigo. Ang pang-apat naman ay ayon sa kasarian. Panlalaki, pangalan ng lalaki, halimbawa tatay at hari. Samantalang ang pambabae ay pangalan ng babae, halimbawa naman ito ay nanay at reyna. Mayroon ding di tiyak o hindi alam o walang tiyak na kasarian, halimbawa guro o asawa. Mayroon ring walang kasarian katulad ng bagay, lugar o pangyayari. Halimbawa nito ay computer at bangko. Panghuli ay ayon sa kailanan. Isahan, isa lamang gamit ang, ng, sa, si, ni, kay. Halimbawa nito ay ang sanggol ni Roxanne. Dalawahan, dalawa gamit ang mag o salitang dalawa. Halimbawa, magkapatid, dalawang aklat. Mayroon ring maramihan o higit sa dalawa gamit ang mga, sina, kina, marami. Halimbawa nito ay mga guro, sina Noynoy. Ang pangalan ayon sa kaukulan ay may 3 uri. Palagyo, pangalan na ginagamit bilang paksa o pinag-uusapan. Halimbawa, si Lee ay madalas pumunta. So, sino ang pinag-uusapan dito? Ang paksa, si Lee. Panag-uri, naglalarawan sa paksa, laging may ay. Halimbawa, si Ayan ay masipag. So, gumagamit dito ng salitang ay. Pantawag, tinatawag o kinakausap. Halimbawa nito, Ivan, tumahimik ka. So, kinakausap ng tao ang isa pang tauhan. Pamuno ng paksa, nagdaragdag paliwanag sa paksa. Halimbawa, si Dr. Galangco ang direktor. Pamuno sa kaganapang pasimuno, naglilinaw ng katangian. Halimbawa nito, ang dalaga ay si Neri, ang kapatid ko. Paari, nagsasaad ng pag-aari o pagmamay-ari. Ginagamit kapag may ng o tumutukoy kung kanino ang bagay. Halimbawa nito ay hawakan ng bag o damit ng matanda. Palayon, ginagamit bilang layon o tinatanggap ng kilos. Tuwirang layon, sinasagot ang ano gamit ng, halimbawa, bumili ng kotseng bago. Layon ng pang-ukol, gamit ang sa, kay, tungkol sa. Halimbawa, para sa bata, kay Ella. Tagaganap, nasa balintiyak na pangungusap o gumagawa ng kilos. Halimbawa nito ay binili ng bata ang lapis. Tumungo naman tayo ngayon sa panghalip. Ang panghalip ay isang salitang kapalit o pamalit sa pangalan, nahahati ayon sa gamit. Panao, pananong, panaklaw at pamatlig. Panghalip panao. Ito ay pamalit sa ngalan ng tao at may 3 pag-uuri. Panauhan, unang panauhan, nagsasalita, ako, kami, tayo. Ang unang tauhan ay ang taong nagsasalita, katulad ng ginagawa ko ngayon. Ako,
O kung may kasama man ako ditong nagsasalita, kami o tayong lahat ang nagsasalita. Ikalawang panauhan, ang kinakausap. Halimbawa nito, ikaw, kayo. Ang aking kinakausap ngayon ay kayo. Ikatlong panauhan, ang pinag-uusapan. Siya, sila. Ito rin ay may tatlong anyo. Ang anyong ang, paksa o pinag-uusapan. Anyong ng, pag-aari o panuring. Anyong sa, layon o tinutukoy. Kailanan, isahan, isa lang. Ako, ikaw, siya. Dalawahan, dalawa lang. Kita, kanita. Samantalang ang maramihan ay higit pa sa dalawa. Katulad ng kami, kayo at sila. Pangalawa ay panghalip pananong. Ginagamit sa pagtatanong tungkol sa tao, bagay, lugar, panahon at iba pa. Pinakauna rito sa ating makikita ay sino o kanino. Ito ay nagtatanong tungkol sa tao. Ano? Ito naman ay nagtatanong tungkol sa bagay o ideya. Kailan? Ito ay nagtatanong tungkol sa panahon o petsa. Saan? Ito ay nagtatanong tungkol sa lugar. Bakit? Ito ay nagtatanong tungkol sa dahilan. Paano? Ito ay nagtatanong tungkol sa paraan. Gaano o ilan? Ito naman ay nagtatanong tungkol sa dami o bilang. Magkano? Ito ay nagtatanong tungkol sa presyo. Alin? Ito ay nagtatanong kapag ikaw ay mamimili, magagamit natin ang katanungang ito. Kailanan, isahan, sino, ano, alin. Maramihan, sino-sino, ano-ano, alin-alin, o inuulit kapag ito ang iyong ginagamit na pantanong. Pangatlo ay ang panghalip panaklaw. Ito ay tumutukoy sa kaisahan, dami o kalahatan ng pangalan, tiyakan o hindi tiyakan. Nabanggit na natin ito kanina, ngunit uulitin pa rin natin dahil ito ay nandito na sa aking PPT. Kaisahan, isa, iba, alinman. Kalahatan, kapag naman ay kalahatan, ito ay para sa lahat, pawa o sa madla. Kung di tiyakan, gaano man, alinman, anuman. Sa kaukulan o palagyo, bilang paksa o panag-uri. So lahat ay masaya. Paari, sinusundan na ng hatol ng lahat. Palayon, ginagamit din sa layon. Ang panghalip panaklaw o kaukulong palayon. Ginagamit ito kapag tuwirang layon o sinasagot ang tanong na ano. Tagaganap. Nasa pangungusak na balintiyak o pasalaysay na baligtad. Layo ng pangukol. Ginagamit kasama ng mga salitang tungkol sa, para sa, laban sa. Halimbawa, ang mahihirap ay tumatanggap ng anuman. Siya ay binabati ng madla. Pangalawa ay ang panghalip pamatlig. Ang kahulugan nito ay salitang panturo sa tao, bagay, hayop o lugar, batay sa layo o lapit ng tinutukoy. Uri ayon sa kaanyuan. Pinakauna dito ay ang pronominal o panturo lamang. Anyong ang o palagyo, ito, ere, malapit sa nagsasalita. Iyan, yari, malapit sa kausap. Iyon, yaon, malayo sa dalawa. Anyong nang, kupaari, nito, niri, niyan, niyari, niyon, niyari. Anyong sa, o palayon, dito, dini, diyan, doon. Panawag, pansin o pahimaton, tumuturo at nagbibigay diin. Heto, hayan, hayon. Halimbawa, hayon ang aso. So, ito ay panawag, pansin. Pangatlo, patulad, naghahambing o naglalarawan. Ganito, ganyan, ganoon, gayon.
Halimbawa, ganito ang gawin mo. Ikaw ay naghahambing mula sa bagay na ito. Ang isang bagay ay inihahambing mo sa isa pang bagay. Pang-apat, panlunan. Tumutukoy sa lugar o kinaroroonan. Narito, nandito, nariyan, nandyan, naroon, nandoon. Halimbawa, narito ako ngayon sa bahay. Kailanan, isahan, tumutukoy sa isa lang. Halimbawa nito ay ito, iyan, iyon. So, isa lamang ang tinutukoy. Samantalang ang maramihan ay tumutukoy sa marami. Idinaragdag ang mga ito, mga iyan, mga iyon. So, ito ay tumutukoy sa maramihan. Kaukulan. Anyong ang o palagyo ginagamit bilang paksa. Ito ang gamit ko. Anyong nang o paari nagpapakita ng pag-aari o panuring. Ang kulay nito ay pula. Isa iyon sa mga halimbawa ng anyong nang o paari. Pangatlo, anyong sa o palayon o paukol. Ginagamit bilang layon. Halimbawa nito ay punta ka rito.